the Lord! Hallelujah! Malakas na palakpak po para kay Yahweh El Shaddai, mga kapatid. At welcome po natin, siyempre, ang pagdating ng lahat ng naglakad mula Luneta hanggang Ambel. Siyempre, ang ating minamahal na puno lingkod, Brother Mike Z. Velarde, ang kanyang may bahay. Ma'am Belen, siyempre, si Father Sunny Declaro at lahat ng mga kapatiran. Congratulations! Answered prayer! Tayong lahat. Ng Walk of Faith 2026, congratulations sa ating lahat. Amen. Okay, so ngayon, Sir Jocelyn. Dadako na po tayo sa pinakamataas na uri ng pagsamba, Pagsamba. ng ating pong banal na misa. Opo, ang gagamitin pong ating minamahal na spiritual Reverend Father Boss sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Siningap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Taimtim nating alalahanin ang pag-aalay niya sa sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang tagumpay at kamatayan sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo at pagpalain ang mga palaspas na ito upang sa masya naming pagbubunyi sa Mesiyas, naming Hari, siya'y aming masundan sa pamamagitan niyang aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aarian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo.
Pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon at hindi kikibuyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo na dumating ang inyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ang mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iban may pumutol ng sanga ng kahit at tinilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalay ng dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging dinayba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagdapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning ay mamagitan kasama niya at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling na lulukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito, nagtiwala sa Diyos ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May mga pangkat ng buhong nasa aki pumaligid, para kung nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay buta sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay di mabibilang sa masin. Naghati-hati nila ang daan, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin
huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulong ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayo ang kaniha ko. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinahayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng Panginoon Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot.
Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao namay sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po! Si Barabas! Si Barabas! sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sumagot ang mga tao, Pinananagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya. at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Mabuhay! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakda laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus.
isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo? Nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Kinutiya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di maligtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-i-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod po ang lahat. Sandaling manahimik. Tumayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, Tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang buhay po sa inyong lahat. Brother Mike, Sister Belen, sa atin pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagat ngayong linggong ito ay araw ng palaspas at tayong lahat at karamihan sa atin ay nag-participate sa Walk of Faith na kanina pang hapon nagsimula doon sa Luneta Grandstand. At nakakatuwa sapagat nakita ko napakarami ang naglalakad. Alam ko pagod na pagod ang iba sa inyo. Sige, pwede naman kayo magpahinga. Di ba? Pahinga muna. Kahit nga sa Bible sinabihan ni Jesus sa mga alagad, magpahinga muna kayo, ang wika niyan. Di ba? Kaya sa inyong mga sakripisyo at pagpupunyagi upang maging magtagumpay ang ating walk of faith, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Gayon po ay sinisimula natin ang mga mahal na araw. Ang istorya, ang buod ng istorya ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat.
nakita natin kung papaano inialay ni Jesus ang kanyang sarili para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. May hihigit pa ba dito? Ang ialay niya ang sarili niyang buhay para sa kanyang minamahal. Ano ang ginawa ng ating Panginoong si Kristo? Sabi, mahal na araw. Ang inialay niya ay ang kanyang buhay. Mahal, pag-ibig o mahal, very pricey, upang tayo'y maging malaya sa kaalipinan ng maraming bagay. Ang una, tigit sa lahat, ang pagmamahal na ipinakita sa atin ng Panginoon. Una, siya'y nagsakripisyo para sa atin. Di ba ang tunay na nagmamahal, may sakripisyo na ginagawa? Hindi naman pwedeng I love you, tapos wala ka namang sakripisyo. Dapat ang pag-ibig mo ay may kasamang pagsasakripisyo. Hindi lang sakripisyo, mga minamahal kong kapatid. Ang iyong pagmamahal ay may kahalong pag-aalay ng sarili mong buhay. Alam po ninyo, lalo na ngayon, ay gera pa sa Middle East. Ipagdasal natin ang mga kapatid natin na nasa gawain at ang lahat na ngayon ay nahihirapan doon sa ibayon o sa parting iyon ng mundo, sapagkat hindi mo nga naman kabisado kung ano mangyayari sa iyo kinabukasan dahil sa tumitinding digmaan sa gitnang silangan. Marami pa rin mga Pilipinong nandyan. Marami pa rin, of course, ang iba dyan ay member ng ating gawain. Nandun sila, nagsasakripisyo, nagbibigay ng magandang pangarap para sa kanyang pamilya kahit hindi nila sigurado ang kanilang kaligtasan. Pero ginagawa nilang lahat yon kasi may pagmamahal sa kanilang puso. Nagmamahal sila sa kanilang pamilya. Kaya ganun po ang nagmamahal. Yayakapin mo ang iyong sakripisyo sa buhay, alang-alang sa iyong mga minamahal. Parang isang magulang. Ganun din po ang ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Ibinigay niya, inialay niya, isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay, alang-alang sa pag-ibig sa atin. Kaya ngayon ginugunita natin, ngayong mga mahal na araw, ang kadakilang hangarin at ang dakilang ginawa ng Panginoon sa atin. Tingnan din natin at tularan natin si Jesus. Ialay din natin ang ating sarili sa ating mga minamahal sa buhay. Kanina po, nung tayo naglalakad sa walk of faith, nung malapit na kami dito, may isang babaeng sumisigaw. Nakita niya si Brother Mike. Ako'y na-touch naman eh. Nung makita niya si Brother Mike, sumigaw siya, magaling na ako sa aking cancer. Magaling na ako, nakita na kita, Brother Mike. Magaling na ako, magaling na ako. I-claim niya ang kanyang kagalingan. Nung ako'y tumitingin sa kanya, sinisilip-silip ko siya. Sabi ko, tahimik akong nagdarasal. Pagbigyan naman ng Diyos ang iyong kahilingan. Marami po akong nakita sa walk of faith na nagsasakripisyo. Marami akong nakitang naglalakad. May kahirapan din kasi ang init at malayo-layo din naman, lalo na yung mga senior citizen. Pero masasaya silang naglalakad. Masasaya silang nagsasakripisyo sapagkat alam nila
ito'y isang pasasalamat sa answered prayer nila kay Yahweh El Shaddai. At habang sila'y naglalakad, sumisigaw sila ng, Brother Mike, Brother Mike, Brother Mike, I love you, Brother Mike. Pag tumaas ang kamay ni Brother Mike at kumaway-kaway, naku, ang saya-saya ng mga taong nakakakita sa Kanya. Alam po ninyo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ang sakripisyo nating ginagawa, ang pangalaway may kagalakan sa ating puso, sapagat ang puso natin nababalot din ng pag-ibig. Halimbawa, ikaw isang ina, nag-aalaga ng iyong mga anak. Kahit napakahirap sa katawan ng iyong ginagawa, pero may galak sa puso mo sapagkat alam mo ang ginagawa mo'y dahil sa pag-ibig sa iyong mga anak. Kaya ang sakripisyo ay may kagalakan. Sacrifices ay may kagalakan dahil ito'y ginagawa alang-alang sa pag-ibig. Kaya kahit nahirapan mga minamahal ko ang ating Panginoon, alam natin na masasya sapagkat iyan ay pag-ibig na nagpapatunay para sa ating lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa mga susunod na araw, ngayon pong Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, makikita mo ang istorya ng buhay ng ating Panginoon. Makikita mo ang lalim ng pag-ibig niya sa tao. Kaya, bilang nananampalataya, ialay din natin ang ating buhay sa Diyos na sa atin ay nagmamahal. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak na Diyos, Panginoon aming lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na mahuli, umakyat sa langit, narorooon sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Buwan ako mula paririto at puto, sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang Katolikal, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na
Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Diyos, Ama, papakasakit ni Jesus, makaisa rin tayo sa kanyang kalwalatian ang ating itutugon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, tingin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging mabisang daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Please bow your head and offer your personal intentions. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo nawa ito ayon sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagdiriwang ng huling hapunan, ang paghahain ng alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niya'y kami palayain. Ang kamatayang kinasuungan namin ay namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon naming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling notos sa turo ng mabatalang aral, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to Peace everybody. be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, maaari na po kayong tumayo at tumila sa mga designated areas for communion. Sa ating pagtanggap, ilahad ang kamay, kaliwa sa ibabaw ng kanan. Mangyari po lamang na pakisubo ito agad at huwag hayaang magtagal sa ating mga kamay. Ito po ay pagpapakita ng ating pitagan sa katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinampalatayanan. Pagundangan sa pagkamatay ng anak, gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ang Diyos Amang mawain na nagloob sa inyong anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magkaloob sa inyong lahat ng mabubuting bagay, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kinaway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.